Ama namin Diyos na nasa langit, salamat o Diyos sa inyo pong kabutihan, Panginoon, sa lahat po ng pagpapala na tinanggap namin sa inyo, o Diyos. Kami inyong pinagtagumpay sa araw na ito, Lord. Idinako niyo po kami sa lugar na ito upang kami makapagpuri, makasamba, o Diyos, Lord God. Kaya dalangin namin, Panginoon, Lord God, Lord, manahan po kayo sa puso ng bawat isa. Naalis kami sa lugar na ito, Lord, na taglay ang inyong pag-ibig, ang inyong kapayapaan, ang inyong kagalakan, at ang inyong kalakasan na mag-umapaw sa aming puso, Panginoon. Dalangin namin, Ama, pagpalain niyo lang po ang bawat isa, gayon din po ang inyong mga salita. Salamat po. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Manatili muna tayo nakatayo habang tayo po'y magbabasa ng mga talata. Tatalakayin po natin to Law and Grace. Praise God, yung PowerPoint. Praise God, Law and Grace. Praise God. Just a desktop. Amen. So 1 Corinthians chapter 6, verse 11. And such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus, and by the Spirit of our God. 12. All things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Meats for the belly, and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Now the body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. And God had both raised up the Lord, and will also raise up us by His own power. Ang Diyos sa magpala sa kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay makaupo na. Praise God. Hallelujah. Sabi nga sa ating binasa kaganina, all things are lawful unto me, but all things are not expedient. Praise God. So tatalakayin natin what is law, ano ba ang law. Praise God. So katulad ng sinabi ko, this is an ordinary day for us. Ito isang ordinaryong araw lang din para sa atin, though we know this is a Christmas day. Praise God. So gusto ko lang ituloy-tuloy natin itong ating pong Bible study series. Narito tayo ngayon kung ano ba ang kautusan. Dahil sabi nga ng iba, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Narito lang tayo sa ilalim ng biyaya. Praise God. At tingnan lang natin to, balansin natin, para yung buhay natin ay hindi rin na maging balanse rin yung buhay natin. Praise God. Kasi masarap po mabuhay sa mundong ito kapag balansyado. Pag hindi kasi balanse ang buhay natin, praise God. Kaya sabi ko nga hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. So dalawa ang pagkain natin. Yung isa ay tinapay, yung isa naman ay salita ng Diyos. Kasi pag hindi ka kumakain ng tinapay, at pagkatapos pupunta ka rito, ang hirap magpuri, di ba? Kapag gutom ka. Praise God. Katulad nito, mahaba pang service natin, di ba? Pagkatapos gutom ka. Pag uwi mo, wala kang makain, di ba? Kasi sabi mo sa Diyos lang ako, naglilingkod lang ako sa Panginoon. Hayaan na ninyo yung tinapay. Mali yun, di ba? Kaya yan sinasabi natin, kailangan bumalanse. Nagtatrabaho kayo, di ba? At the same time, naglilingkod kayo sa Diyos. Hindi pwede yung puro lingkod kayo sa Panginoon, tapos tamad kayo, di ba? Hindi na kayo magtatrabaho, pupunta kayo rito, praise God.
Sasabihin nyo sa akin, kasi pastor, kung ang mga ibon nga pinakakain ng Diyos, kami pa kaya? Di ala-ibon ka rin, di ba? Praise God. Pero tao ka nga di ba? Praise God. Kaya kailangan bumalansi lang yan, Hindi pwedeng sasabihin yung taas lang kayo ng taas na kamay. Praise the Lord, hallelujah. Pinagpala ako ng Diyos, tapos tamad ka, hindi ka nagtatrabaho. Diba? Tapos sa misis mo, hindi mo mapakain. Yung anak mo, hindi mo mapakain. Praise God. Kasi tapos gusto mo, pakainin ko sila. Diba? Praise God. So may mali ron, Kaya nga, kaya sabi ko, pagdating sa pamilya nyo, huwag nyong iaasa sa kapitbahay nyo. Diba? Praise God. Huwag nyong iaasa sa mga kapatiran, Kaya nga pagdating sa pamilya ko, sinasabi ko din yan na, praise God, tumulong kayo sa gawain, praise God, hindi ko sinasabing tulungan nyo ako. Pagdating sa pamilya ko, praise God, hayaan nyo ako. Di ba? Praise God. Pamilya ko yan kung meron dapat tumulong dyan, kung meron dapat sumuporta, ako. Kaya pag bumalansi yung buhay natin, praise God, naglilingkod tayo sa Panginoon, at the same time, narito tayo sa sanlibutan, kailangan balansyado yan, di ba? Praise God. Hindi pwede yung naglilingkod ka lang, puro ka lang trabaho, hindi ka lumalapit sa Panginoon, hindi rin balansyado rin. Hindi rin po pwede yun. Mahihirapan kayo. Kasi ang tao parang balon yan. Walang kasiyahan. Hindi ka masisiyahan. Tandaan nyo to, praise God. Maghahanap ka ng kasiyahan maghahanap ka ng kapayapaan. Praise God. Maghahanap ka ng kasiguraduhan. Security. Kaya ka magtatrabaho. Di ba? Kasi kailangan mo kumain, kailangan magbayad ng ganito, kailangan mo ganyan. Kaya magsusumikap ka naman hanggang mapabayaan mo naman yung spiritual side. Mali rin yun. Mali rin yun. Praise God. Kaya sabi ko, kailangan balansyado lang tayo. Nagtatrabaho ka. Bakit yan nagtatrabaho? Kasi walang Kristiyanong tamad. Diba? Praise God. Bakit ka nagtatrabaho? Kasi ayaw mong maging katitisuran. Diba? Bakit ka nagtatrabaho? Kasi gusto mong makatulong sa gawain. Yun yung mga kaya tayo nagtatrabaho. Diba? Nung wala pa tayo sa Panginoon, bakit ka nagtatrabaho? Kasi Pasko. Diba? Kailangan may Noche Buena ako. Marami akong kinakain. Kasi pag wala na akong 500 sa bulsa ko, para na akong mahirap. Ewan ko ngayon kung magkano ngayon yung kailangan laman ng bulsa mo di ba? Kasi noon yung panahon namin, 50 pesos. Di ba? Praise God. Pag wala na akong 50 pesos sa palad ko, mahirap na ako. Wala na akong pera. Ganon yung mga dialogue namin dati. Kasi noon, ang swelduhan lang, sabi ko nga sa inyo, ang minimum lang noon, 320. Di ba? Kaya yung 50 pesos, malaking bagay na yun. Ngayon, hindi ko alam, para sabihin mo wala kang pera, hindi ko alam kung magkano yung kailangan nasa palad mo. Praise God. So, ganyan tayo noon. Nagtatrabaho tayo. Diba? Bakit? Gusto mo maging makabili ng ganito, makagawa ng ganito, praise God. Kasi kaya sabi ko, pag wala kayo sa Panginoon, bakit kayo nagtatrabaho? Para umunlad. Di ba? Pag wala kayo sa Panginoon, bakit kayo nagninegosyo? Para umunlad. Di ba? Ganyan ang takbulan ng isip mo to be somebody. Pero pag nasa Panginoon ka na, pag nagtatrabaho ka, bakit ka nagtatrabaho? Kasi yan ang kalooban ng Diyos. Walang Kristiyanong tamad. Kaya nga sabi ko dito sa mga young people natin, di ba? Pag mayroong mga brother na manliligaw sa inyo, tiyakin nyo munang na nagtatrabaho yun. Baka nagte-text na kayo puro baon lang yung pinante-text nyo. Di ba? Praise God. Tanungin mo muna si brother, may trabaho ka ba? Di ba?
Praise God. Baka pag i-donate mo ko pati yung baon ko, kukunin mo pa. Di ba? Baon sa baon, di ba? Praise God. Kasi nakakahiya, di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo, kung pag may manliligaw sa inyo, tatanungin nyo kaagad yun. Dahil puro pantasya lang yun. Yung bilog ang buwan, hayaan mo, gagawin kong kudrado, alang-alang sa'yo. Huwag ka magpapaniwala ng ganyan. Praise God. See, dahil pag nakasama mo na si brother, nakasama mo na si sister, praise God, sasabihin ko sa inyo, yung bilog talaga kukudraduhin nyo. Pag wala ka nang makain at yung brother walang ginawa kundi mag-Facebook. Ano mangyayari sa inyo? Praise God. Hallelujah. Kawawa ka lang, di ba? Kaya maging practical kayo, sabi ko, maging practical kayo, mamuhay kayo sa realidad. See, hindi puro it's nice to love and to be loved. Okay? Praise God. Hallelujah. But remember this, you need to live in reality. Praise God. Kaya sabi ko nga, huwag kayong kukuha ng unbeliever dahil pag unbeliever ang kinuha nyo, kung sister kayo, kumuha ka ng unbeliever, praise God. See, hindi ka na patitigilin pagtrabahuhin, meron ka pang bonus na bugbog. Hallelujah. Pag believer ang napangasawa ninyo, pag dumating yung time, sapat na yung kinikita ni brother, patitigilin ka niya nan, sa ayaw sa gusto mo. At the same time, kahit na nag-aaway kayo, hindi ka bubugbugin, di ba? Ikaw ang mambubugbog. Di ba? Praise God. Pero kapag unbeliever ang nakuha mo, mahirap, di ba? So, ganun din yung mga brother. Huwag kayong manliligaw ng unbeliever, di ba? Praise God. See, marami tayong mga sister. Ba't kukuha kayo ng mga unbeliever? Kukuha ka ng unbeliever para kang kumuha ng bato, ipinukpok mo sa ulo mo. Hindi niya maintindihan kung anong takbo ng isip mo. Hallelujah. Kaya in no other circumstances, no? Kailangan bumalanse lang yan. Lahat dito, sabi ko nga, magagawa nyo lahat. Di ba? Praise God. Pero kailangan alam mo lang. Kaya nga sabi ni Paul dito, all things are lawful unto me. Ako'y nasunod sa mga kautusan. Pero may mga bagay, but all things are not expedient. May mga bagay na, sabi nga natin hindi napapanahon o hindi, may mga bagay sa kautusan. Minsan ay hindi applicable ito sa atin. Praise God. Say, all things are lawful for me, but I am not be brought under the power of any. Praise God. Sumusunod ako sa kautusan, pero hindi ako nasa ilalim ng kautusan. Praise God. See, hallelujah, no? Hindi tayo lumalakad ng walang kaayusan. Tandaan nyo, nung nilikha ng Diyos ang mundong ito, meron na kaagad batas. Diba? Sabi niya, according to thy seed, praise God, magpakarami kayo ayon sa inyong binhi. Praise God. Say, mamumunga kayo ayon sa binhi na nasa sa inyo. Praise God. Say, kasi tingnan natin kung ano ba ang kautusan. Diba? Praise God. Anong function ng kautusan? Bakit sinabi ng Biblia na wala na tayo sa ilalim ng kautusan? Tinubos tayo ni Jesus sa ilalim ng kautusan. Praise God. So, kailangan bumalansi lahat yan. Kaya nga, yung pangungusap nga ni Pablo, all things are lawful unto me. Kautusan yan, di ba? But all things are not expedient. Kung babasahin mo, kung susuriin mo maigi, parang sinasabi mo, nasa biyaya pala siya. All things are lawful for me. But I will not be brought under the power of any. Naniniwala ako sa kautusan, pero hindi ako nagpapasakop sa ilalim ng kautusan.
Praise God. Para pag pinakikinggan mo, parang contradicting eh. Di ba? Praise God. See? Hallelujah. No? Kaya sabi nga niya, meats for the body, for the belly, and the belly for the meat, but God shall destroy both it and them. Praise God. Sisirain lang ng Diyos yan, yung mga do and don'ts. Praise God. Pero lahat tayo sa Panginoon. Diba? Kaya sabi niya nga gano'n, now the body is not for fornication. Praise God. Oo, wala ka sa ilalim ng kautusan, pero hindi ka malaya na gamitin ng bagay na yan. Yung katawan mo sa karumihan. Praise God. Kasi yung katawan mong yan, sabi nga, but for the Lord, yan ay sa Diyos. Yan ay sa Panginoon. Hallelujah. Ngayon, hallelujah. Tignan pa natin, magbabasa tayo ng quotes, di ba? Sabi, we must be perfect. Alam na natin to, kailangan maging perfecto tayo. Even as our Father in heaven is perfect. Dahil yan lang sinabi nga sa kasulatan. Pero, huwag kang maging legalista. Paano ka kasi, ang question kasi, paano tayo magiging perfect? Di ba? Kung hindi tayo magiging legalista. Praise God. Now, sabi nga ganito, notice, the law having a shadow, all the things that we see now are shadows. Was shadows and now they are becoming positive. Just like it coming up and then it becomes a branch, then it goes off into seed to produce the same kind of seed that went into the ground. All these things come out of Genesis. And today, now, but these worshipers who come under the shadow could never be made perfect. Okay, iano natin, ipaparaphrase ko lang o papalitan natin yung shadow, gagawin ko lang itong Old Testament, di ba? Now, but these worshipers, yung mga Old Testament saints who came under the shadow, na lumalapit ayon sa kautusan, sa mga commandments, praise God, could never be made perfect. Let's dwell on that word there. Never. See? Praise God. Yung mga sa Old Testament, di ba? Nag-aalay sila ng mga alay para patawarin sila sa kanilang kasalanan, para maging malinis sila. Pag sinabi natin perfect, isa lang ibig sabihin yan, malinis ka. Praise God. See? Sabi, hindi sila pwedeng malinis. Praise God. Nasabi nga natin, malinis ng lubos. Perfect. Praise God. Sabi nga, never. Where offer year after year continually make the comer unto perfect. I want you haven't you heard many times the people say, oh, there's none perfect. That's right. You can't be perfect in the sight of your fellow man, but you've got to be perfect or you'll never go to heaven. See, that's right. So narinig na ninyo itong mga kasabihang ito, di ba? Walang taong malinis. Praise God. See? Walang taong lubos na malinis. Di ba? Yung malinis lang nga, wala na eh. Yung lubos pa. Praise God. See? Pero sabi nga ng Biblia, hindi ka makakapasok sa langit kung hindi ka lubos na nalinis o malinis. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Praise God. The Bible said, Jesus is speaking in the Beatitudes, Matthew said, be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. No? So kasulatan yan eh. See? Then you got to be just as perfect as God or you're lost. See? Kaya dapat kang maging perfecto katulad ng Diyos na perfect. Or ikaw ay lost o ikaw ay mawawala, mapapahamak. See? Now,
How you going to do it? Paano mo gagawin? See? Now, one little mistake and you're lost. Isang pagkakamali lang, laglag ka na. See? One little flap of your eye and you're gone. Cause nothing can enter into those places but perfect. See? Walang makakapasok sa lugar na yun, walang makakapasok sa langit. Maliban na ikaw ay malinis. Paano mo gagawin yan? Oh? Sa kaunting pagkakamali lang, kaya ang tanong, sinong hindi na nagkakamali? Praise God. See? Perfect ang Diyos natin. Pag sinabi niyo perfect, hindi ka nagkakamali. Malinis ka na, hindi ka pa nagkakamali. Diba? Praise God. Sino ritong malinis na? Sabihin natin, pwede ka pang magtaas ng kamay. Sino ritong hindi na nagkakamali? Matapos ay siya'y maging malinis. Walang makapagtataas ng kamay. So, walang magtataas ng kamay, walang pupunta sa langit. Di ba? Yung sabi ng Biblia, hindi ka makakapasok sa langit. No? Praise God. Hallelujah. See? Now, God put Satan up there one time as an angel, which he was the son of the morning, and he took the good things of God and perverted them into evil. No? Ito yung naroon pa si Satanas, ang pangalan niya ay Lucifer, siya isang arkanghel, nung naroon pa siya sa langit. Di ba? Praise God. Tinatawag siyang anak ng bukang liwayway. Praise God. Dinumihan niya yung sanktuaryo. Dinumihan niya yung langit. Praise God. Yan ang sinasabi ng Biblia, yan ang sinasabi ng prophet, no? Praise God. God sure that nothing will enter there that will ever do it again. Nangyari na minsan yan, nadumihan ng sanktuaryo ng Diyos. Praise God. Di ba? Nung pinag-aralan natin yung what is sin, praise God. Kaya nagalit ang Diyos. Sabi nga ng Diyos, hindi na ito muling mauulit pa. Na may papasok na marumi sa sanktuaryo ng Diyos. See? Now, you got to be perfect, Jesus said, but ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. Now, how you going to be when you're continually sinning, when you're continually doing what's wrong? Paano mo ito gagawin? Di ba? Patuloy ka na nagkakamali. Patuloy ka na nagkakagawa ng mali. See? Paano mangyayari yun? Praise God. Hallelujah. Di ba? Pero kailangan mangyari. Kasi kung hindi tayo makakapasok sa langit. Di ba? Praise God. See? Now, this will kind of put a little kink in the legalist, but notice, it isn't what you do. It's what God has done. It's not what you do. It's what He done. See? You can't be perfect. You can't be perfect in yourself, but in Christ, you are perfected. Praise God. Hallelujah. So malimit na natin ito naririnig, di ba? Kay Kristo. Ikaw ay perfecto. Hindi mo mape-perfect ang sarili mo. Kailangan na kay Kristo ka. See? You're not trusting in your own good works or your own church you belong to, but you're trusting in the shed blood of the Lord Jesus. There you are. Di ba? Praise God. Hindi ka nagtitiwala sa sarili mong kakayahan. Mabait ka, ganito ginagawa mo, matulungin ka. Hindi yon. Praise God. See? Kundi naniniwala ka, no? Trusting in the shed blood. Sabi nga, praise God, you're trusting the shed blood of the Lord Jesus. There you are. That's what makes you perfect. There's what anchors your faith. Doon nakaangkla yung pananampalataya mo. Doon sa nabubong dugo ng ating Panginoon, doon ka lang nakatingin.
Praise God. Hallelujah. Hindi, sabi nga, doon sa mga ginagawa mo, hindi yung sa ginagawa natin. Kundi kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Praise God. Hallelujah. Sabi ganito, and the legalist got hold of this idea. Ito rin mga kaisipan ng mga legalista. Hallelujah! I'll wear my dresses down this away and my dresses down this away. I'll let my hair grow long and I will be all right. That's a lie. And they point back to the woman with short hair and with short dresses and say, she's going to hell. I can't say that, yet I think those things are all right. Praise God. Sabi nga ng prophet, ako hindi ko masalita yan, na sasabihin mo sa isang sister na pupunta siya, yung mga putol ang buhok, maikli ang damit, na pupunta siya sa impyerno. Ako hindi ko masalita yan. Pero sabi niya, pero tingin ko, sabi niya, pero okay lang yan kung sasalitain mo. Pero ako hindi ko masalita yan. Praise God. See? I'm not condemning them, but when you rest your eternal hopes and salvation upon that doctrine, you are damned with it. Praise God. See? Hallelujah. Yung mga legalista kasi, ganito, sabi niya, kailangan mahabang buhok mo, kailangan mahabang palda mo, pupunta na ako sa langit. Tapos pag nakakita siya ng mga babae na putol ang buhok, putol ang, praise God. See, sasabihin niya yan, pupunta yan sa impyerno. Diba? Praise God. Sabi niya, ako hindi ko masabi yan, pero okay lang yan kung gusto niya sabihin. Because that is the truth, okay? Praise God. But I'm not condemning. Kaya nga sabi ng prophet, I cannot condemn. No, I'm not condemning them. Praise God. Hallelujah. Pero sabi niya, kapag, hallelujah, if you rest, sabi nga, when you rest your eternal hopes and salvation upon that doctrine, being a legalist, sabi, you are done with it. Mapapahama ka na kasama noon, no? Praise God. And a man or woman, it doesn't matter whether you're this, that, or the other. You come to the fountain filled with blood drawn from Emmanuel veins and let the purgative of the blood of the Lord Jesus Christ purge your sins. See? Kailangan kahit sino ka pa. Praise God. Sabi, lumusong ka doon. Saan ka daw lulusong? Sa dugo na nabubo ni Emmanuel doon sa cross ng Kalbaryo. Praise God. Yun daw ang maglilinis. Mag-aalis ng iyong kasalanan. Praise God. Hallelujah. Praise God. So wala na tayo, hindi tayo legalista. Naintindihan niyo ako? Praise God. See? Hallelujah. But we need to be perfect. Sabi, ano raw gagawin nyo? Hindi to dahil sa meron kang ginagawa. Kundi tinanggap mo yung ginawa ng Diyos sa'yo. Praise God. Ano yung ginawa niya sa'yo? Nagpapako siya sa krus. See? Hallelujah. Kaya sabi niya, lumusong ka lang doon sa dugo na nabubo. Lumangoy ka doon, magpakalunod ka doon, magpakalublob ka doon. And that's it. Hallelujah. See, we need to be perfect. Praise God. Hindi natin magagawa sa ganang ating sarili. Now, what is legalism, di ba? Look at it. In the world today, where all this ism rises up, what's on all the cults of non-meat eating? In a legalist that, tinawag ng prophet yung kulto. Naintindihan nyo? Huwag ka kakain ng karne, huwag kang magpapaputol ng buhok, huwag kang magsusuot ng, praise God. See, naintindihan nyo ako mga kapatid, pag ginawa nyo yung doktrina yan, mali na yan. Praise God. See, hallelujah. Hindi natin doktrina yan. Naintindihan nyo ako? Hindi yan ang way ng salvation. Hindi yan ang way ng perfection. Hallelujah. Kinakailangan lang, anong kailangan mo?
matanggap mo ang biyaya ng Diyos. Anong biyaya ng Diyos? Yung ginawa niya sa iyo sa pagkapako sa krus. Praise God. Kaya kahit anong kasalanan mo, kaya lagi ko lang sinasabi, aminin mo lang na makasalanan ka. Pag inamin mo na makasalanan ka, ang susunod na tanong, ano ang paraan para ako maligtas? Praise God. See? Hallelujah. Calls of non-meat eating and a legalist that I've got to do so and so. If I don't speak with tongues, if I don't do this, if I don't shout, if I don't dance, there's something wrong with me. That's legalism. We are saved by grace through faith. See? Yun ang tinatawag na legalism. Praise God. Yung mga kautusan na yan, praise God. Hallelujah. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, we do believe in legalism, no? But we are not legalists. Praise God. Kasi pag sinabi mo legalism, yan yung mga kautusan, yan yung mga batas, no? Yan yung mga ordinansa. Naniniwala tayo dyan. Di ba? Praise God. Hallelujah. Naniniwala tayo, babae, hindi kayo dapat nagpapaputol ng buhok. Pero sabi, under ka ba ng kapangyarihan ng kautusan na yan? Hindi. Mas mataas ka sa kautusan na yan. See? Intindihan nyo ako? Mas mataas kayo sa kautusan na yan. Kung mas mataas ka sa kautusan na yan, ibig sabihin, anong ibig sabihin nun? Kayang-kaya mo siya. Di ba? Kayang-kaya mong hindi magpaputol ng buhok. Di ba? Kasi mas mataas ka eh. See? Ibig sabihin nyo, mas makapangyarihan ka dun sa kautusan na yon. Praise God. Kayang-kaya mo yon. Yun lang ibig sabihin nun. Hallelujah. See? Hallelujah. Kaya sabi, mas makapangyarihan tayo sa kautusan. Hindi tayo subject ng kapangyarihan ng kautusan. Mas mataas tayo. Hallelujah. Kasi pag sinabi nga natin we are not under the power of the law. Ang takbo ng isip ng iba eh. So, hindi ako sakop nito. Pwede kong gawin lahat ng gusto kong gawin. Then, isa lang ibig sabihin nun. Di ba? Wala kang kapangyarihan. No? Praise God. Hindi mo magawa yung dapat mong gawin. Hallelujah. See? Hallelujah. Ano pa? Sabi nga ganon. Nothing what you done, it's what He did. He did what you could not do. If you could have saved yourself, then He won't have had to die. But He died in order to save you, where you could not save yourself. Praise God. The old God, dishonoring Proverbs says, God helps those who can't help themselves. Or God helps those who help themselves. They say, that's just vice versa. If you can help yourself, God expects you to do it. God helps those who cannot help themselves. And you can help yourself to be saved. So God, by His grace, saved you. Hallelujah. See? Kaya sabi nga gano'n, di ba? Kaya nga yung mga kasabihan nung wala pa tayo sa Panginoon tulungan mo yung sarili mo, para tulungan ka ng Diyos. Praise God. Mali yun. That's a lie. Yan praise God. See? Kung matutulungan mo yung sarili mo, hindi ka natutulungan ng Diyos. Kaya mo na pala Di ba? Praise God. Kung kaya nyong mamuhay ng may kabanalan, hindi na ninyo kailangan ng Diyos. Hindi nga Araw-araw meron tayong pagkakamali. Araw-araw gumagawa tayo ng mali. Diba? You are continually doing that is wrong. Praise God. Araw-araw yun. Kaya nga sabi nga ni Paul diba? I die daily. Praise God. Natatawa nga ako. Sabi kasi ng anak ko pa-scriptural daw yung may churches na
nagpapakulay ng buhok. Oh, praise God, yung mga young people nila nagpapakulay ng buhok daw. Scriptural naman daw yon. Kasi sabi ni Paul, I die daily. Oo nga naman ako, scriptural yun. Kaya araw-araw sila nagpapakulay ng buhok, di ba? Praise God. Hallelujah. Sino rito ala Pablo? Sisisihin niyo pa si Pablo niyan eh. Praise God. See? Kaya, hindi to, sabi nga gano'n, no? Praise God. Hindi to yung tutulungan mo yung sarili mo para tulungan ka ng Diyos. No? Kaya mali yun eh, yung mga kasabihan niya. Kaya nga sabi ko, sabi-sabi lang yan eh. Kaya minsan pag may nakakasharing akong ganyan eh, sabi, di ba, Pastor, kailangan tulungan mo yung sarili mo para katulungan ng Diyos. Kaya ako, sabi-sabi lang yan. Praise God. Sa Tagalog, chismis. Kalokohan yan. Kaya ako, huwag kayo magpapaniwala dyan sa mga sabi-sabi. Tignan nyo, sabi ng Panginoon, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. See? Praise God. Siya ang puno, tayo yung sanga. Paano makakapamunga ang isang sanga kung hiwalay ka sa puno? Diba? Nakakita na ba kayong sanga ng namunga ng walang puno? Praise God. Kaya yun lang sinasabi ko lagi. Simple lang ito, huwag niyong intindihin. Diba? Ang kailangan lang, huwag niyong intindihin, huwag kayong magsumikap kung paano kayo mamumuhay ng may kabanalan. Diba? Praise God. Ang intindihin niyo lang kung paano kayo maidikit. Pag naidikit kayo dun sa puno, sa ayaw sa gusto mo, mamumunga ka. Kahit anong gawin mo, kahit pilitin mong mamunga, pag nakahiwalay ka sa puno, paano ka mamumunga? Praise God. See? Hindi ka mamumunga. Magiging parol ka. Gagawin ka lang parol. Hallelujah. Gagawin kang tuod. Gagawin ka lang dekorasyon. Pero hindi ka mamumunga. Praise God. See? Kaya nga, hindi to sa may ginagawa tayo. Kaya nga, hindi ka maliligtas sa pagsunod. Hindi mo puputulin buhok mo, hindi magsusuot ka ng hindi. Maliligtas ka dahil sa dugo na binubuo ng ating Panginoong Kristo Jesus na tinanggap mo. Nuulit ko, na tinanggap mo. Praise God. See, kaya nga sabi ko, hindi tayo legalista, but we believe in legalism. And we are not under the power of the law, but we are above the law. Praise God. See? Hallelujah. Mas mataas tayo sa kautusan. Hallelujah. Mababa lang yung kautusan na yan. Above ka dyan eh. Kaya nga, praise God. Diba? Hallelujah. See? Kung grade 1, kung ipapasok tayo sa grade 1, above na tayo sa grade 1 eh. Diba? Ibig sabihin nun, mas mataas ka na sa grade 1. Wala ka na sa ilalim ng kapangyarihan ng grade 1. Hallelujah. Kung hanggang ngayon, ng pag-aaralan mo sa school, kung pumapasok ka, di ba? 1 plus 1 is equals to 2. Anong mangyayari? Di ba? Tapos, pag tinanong ka, 1 plus 1, 3. Nagtatrabaho ka na, 1 plus 1, 3 pa rin. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Di ba? Hindi mo pa rin alam. Hindi mo pa rin siya sakop. Yun lang gustong sabihin yan. Praise God. Sabi ko nga, kaya nga pag binabasa mo yung scripture di ba? Praise God. Kaya nga sabi ko, conforme sa gusto mong palabasin. Kung gusto mong sumuway, makakahanap ka ng mga talata na talagang
kapani-paniwala. I die daily. Di ba? Gusto niyo, di ba? Praise God. Wala tayong magawa, di ba? See? Kaya sabi nga, now, we find out after this dispensation, then it lasted on, that legalistic dispensation, until the real royal seed come, then he taken all the legalism upon himself, and paid the price of redemption, and God's church is back in grace again. See? Praise God. Makakabalik ka lang sa biyaya kapag natanggap mo. Praise God. See? Yung ginawa ng Panginoong Hesus para sa iyo. Hallelujah. Kaya nga sabi, nandiyan yung Old Testament, that is the legalistic dispensation. Kaya lahat ng do and don'ts, nakasulat yan. See? Kaya sabi, tuloy pa natin, not under the law and legalism, it's under grace and the promise of God, the true seed of Abraham. He taken the law upon himself, and the law nailed him to the cross. So gusto ko itong ipagtuunan nyo na maigi. He taken the law upon himself, and the law nailed him to the cross. Inako niya ang mga kautusan, at ang kautusan ang nagpapako sa kanya sa krus. See? Praise God. Of what we must do and, ano rin itong mga kautusan? Of what we must do and must not do and must do and must not do. Hallelujah. Siyan yung mga kautusan. Sister, huwag kang magpaputol ng buhok. Brother, huwag kang mag-iikaw. Di ba? Sister, huwag kang magsusuot ng pantalong panlalaki. Brother, huwag kang magsusuot ng pantalong pambabae. Sabi ko, praise God. Hallelujah. Sabi ko nga dati, ang maong unisex, suot pantalon ng lalaki, sinuot ng babae. Ngayon, di ba? Praise God. Say, yung suot ng babae na jeans, ginawa ring unisex, sinuot naman ng lalaki. Kaya hindi mo na maintindihan ngayon. Hallelujah. Lahat ngayon ang kinokopya, babae. Dati ang kinokopya, lalaki. Di ba? Kinokopya ng babae yung lalaki. Bakit? Kasi gusto ng babae yung equal rights. Di ba? Kaya sabi na, kung lalaki nagtatrabaho, kami rin magtatrabaho. Praise God. See? Hallelujah. Kaya naubos yung trabaho ng lalaki, ang hirap maghanap ng trabaho yung lalaki. Di ba? Praise God. Pati security guard, babae na rin. Pagpasok mo nga ng bangko, noong pag pumapasok ka ng bangko, nung maliliit, nung ano pa ako, medyo kabataan pa natin, bihira kang makakita ng babae. Praise God. Siguro kung may babae doon, kung 15 yung nagtatrabaho sa bangko, baka 4 lang ang babae doon. Walang manager na babae. Puro lalaki yan. Ngayon, pag pumasok ka ng bangko kaya sabi ko nga doon sa mga teller doon wala nang lalaki dito kundi security guard na lang dati wala kang makikitang babae sa bangko. Iilan lang yan. Sa teller lang. Praise God. Hallelujah. Kaya ganyang kahirap. Kaya kinokopya ng babae yung lalaki. Di ba? Ngayon baligtad na. Ang nangungopya na ngayon yung lalaki. Praise God. See? Dati kinokopya ng babae yung buhok ng lalaki. Ngayon yung lalaki na kumokopya. Sabi ko nga pati hikaw ng babae, kinopya. Di ba? Praise God. Dati nagpapatato, lalaki. Ngayon na nagpapatato, babae. Di ba? Praise God. Kaya magulo na talaga Kaya nga, pag hindi nyo alam itong mga do and don'ts, hallelujah, yan ang mahirap. Di ba? Praise God. Sabi, malaya na ako, kahit ano, pwede ko nang gawin. Hindi totoo yun. You need to be under the law. Praise God. See? Hallelujah.
So tingnan nyo, no? Ano raw yung mga law na yan of what we must do and must not do and must do and must not do. You know the thing of it today. When a sinner comes to the Lord, we don't treat them like Paul did when the Philippian jailer said, "What must I do to be saved?" Ang problema raw sa atin ngayon, pag merong mga makasalanan na lumalapit sa atin, hindi natin sila tinatrato na katulad na pagtrato ni Paul. Diba? Dapat ganun din ang pagtrato natin kung paano itrato ni Paul yung mga makasalanan na lumalapit. Praise God. See? Nung lumapit yung makasalanan kay Paul, sabi, what must I do to be saved? Now, what will we say today? You got to quit smoking, you got to quit drinking, you got to quit doing this. Diba? Ganyan tayo eh. Pag may lalapit, sasabihin mo, wag ka nang maninigarilyo, wag ka nang iinom, wag ka nang ganito, wag ka nang ganyan. Hallelujah. Hindi ganoon. Tandaan niyo yan. Kaya nga sinasabi ko, lalo na yung mga sister, di ba? Yung mga brother, husband natin, unbeliever, o yung mga kaibigan natin na unbeliever, no? Praise God. Hayaan nyo lang. See? Kaya nga pag nung naaalala ko yan, pag nasa probinsya kami, nasa Nueva Ecija nga kami nun. Nag-share kami ganun, sasabihin sa akin ng misis wag ako, pastor. Hindi po ako dapat sinisiran nyo yung mister ko. Kasi mister ko sa bungero yan. Lasinggero na, sa bungero pa. Tapos chain smoker pa. Isipin mo, nasa kanya na lahat. Wag ako. Para magbago sila. Diba? So ako, hindi naman yun eh. Kaya nga pinag-aralan natin what is sin eh. Ano pa talaga yung kasalanan? Praise God. Hallelujah. Kasi pag mag-invite tayo ng mga tao diba? Yun na nagiging problema minsan eh. Praise God. Gusto natin tumigil sila ng paninigarilyo, tumigil sila ng pag-iinom, tumigil sila ng mga bisyo nila. Hallelujah. Kaya naririnig nyo lagi sa akin, pag may bisyo kayo, huwag nyong itigil, di ba? Lumapit lang kayo sa Panginoon, huwag nyong itigil. May bisyo kayo, huwag nyong itigil, di ba? Bawal ba yan dito sa church natin? Hindi bawal yan. Di ba? Praise God. See? Huwag nyong itigil. Hallelujah. See? Ano sinabi ni Paul? Di ba? That wasn't what he asked. He said, "What must I do to be saved?" And Paul told him, "Believe on the Lord Jesus Christ." See? Hayaan yung masawa. Diba? Kaya nga yung mga young people, sinasabi ko lang, mga magulang, turuan nyo lang yung anak nyo. Turuan nyo lang yan. Basta wag nyo isasara yung pintuan nyo. Sabihin nyo lang, anak, pag dumating yung time, tandaan mo ito, bukas ang pintuan ng tahanan natin. Pumalik ka, lagi lang kami na narito. Praise God. See? But, nulit ko, huwag niyo ko konsintihin yung anak nyo. Praise God. Yung mga anak ko, hindi ko kinukonsintihan. Lagi ko lang sinasabi, anak, dinidisiplina ko lang kayo. Para tandaan nyo to. Pag nadapa kayo, huwag nyo akong sisisihin. Di ba? Nasasabihin nyo kasi si Papa, dinidisiplina yung ibang tao, kami hindi dinidisiplina. Ako, dinisiplina ko kayo. See? Ngayon, kung hindi kayo makinig, aanihin ninyo yung itinanim nyo. Huwag nyo akong sisisihin. Hindi ko rin kayo sisisihin. Huwag lang tayo magsisisihan, di ba? Praise God. Tinanim mo yan anihin mo yan. Kung gaano kahirap yung aanihin nyo, walang problema sa akin. Dahil hindi naman ako aani. Ikaw naman aani nun Pag naalala mo yung pangangaral ko, bumalik ka lang. Di ba? Balik ka sa Panginoon.
Dahil wala rin ako magagawa eh. Meron bang mga magulang na gusto yung anak nila maging failure o maging masama? Wala. Di ba? Wala namang lalaki rito na gustong maging lasenggo eh. Sino ba rito gustong maging lasenggo? Diba? Kaya nga lahat na nga umiinom eh, kapag nalalasing, nagsisisi. Sasabihin, talaga itong alak na to, napakasama nito, hindi na ako iinom. Lalo na pag suka na. Diba? Susumpain na yung alak. Pag natapos na, babalikan uli. Diba, Brother Manny? Praise God. Diba? Alam ni Brother Manny, alam ni Brother Tony yan. Diba? Dati ganyan ang buhay natin eh. Ako ganun din. Diba? Pero hindi nga ako, alam ni Junior yan eh. Pag nakadalawang beer ako eh, lasing na ako eh. Pag tatlo, tulog na eh. Nakakatulog ako kaya ayaw nila ako painumin ng marami. Mahina ako sa beer. Praise God. See? Hallelujah. Kaya nga, hindi ko binago yung sarili ko. Huwag niyong ihikayatin yung mga tao na magbago. Tandaan niyo yan. Huwag niyong ihikayatin na magbago sila. Kaya dito, hindi ko kayo hinikayat na magbago eh. Di ba? Praise God. See, hinikayat ko kayo na maligtas. Tanggapin yung Panginoong Kristo Jesus para kayo maligtas. Praise God. See, kaya sabi nga ganito, di ba? What must I do to be saved? Yun eh. Praise God. Believe on the Lord Jesus Christ. Yun lang ang kailangan mo. Maligtas. Pag naligtas ka na, then you will be above all the power of the law. See? Praise God, above ka na ron yung kapangyarihan ng batas na huwag kang uminom, huwag kang manigarilyo, huwag kang makiapid, huwag kang magsugal. Hallelujah, bakit? Naranasan mong niligtas ka ng Diyos eh. See? Pag naranasan mo lang, hindi na ako umiinom ngayon. Baka bukas uminom ka na. Di ba? Ngayon ka lang hindi inom kasi New Year eh. Pero pag naligtas ka na, I will tell you, you will be above the power of the law. Hallelujah! See? Praise God. Believe on the Lord Jesus Christ, not come, join our congregation, and stand up before the church and say this, and we'll sprinkle you, immerse you, or whatever you want to do our way. And if you're not in our church, then that wasn't it. He said, just believe on the Lord Jesus Christ, and thou and thy house shall be saved. See? Kailangan mo nang maligtas. Ang problema kasi kinakatas agad eh. Diba? Kaya sabi, how can you draw blood out of the turnip? Paano mo kakatasan ng dugo ang singkamas? See? Walang dugo ang singkamas. Hallelujah! Kailangan mo nang maligtas ng tao. If you can believe for yourself, you can believe for your house also. So, yun lang eh. Tandaan nyo. Kaya nga, praise God, pag nagsishare ako sa labas, praise God, lagi ko lang tinitignan yung sarili ko. Hindi ko binago yung sarili ko. Niligtas ako ng Diyos. Sabi ko, kung niligtas ako ng Diyos, ililigtas niya rin yung mga tao. Praise God. Hallelujah. Kaya doon lang ako naniniwala. Kaya nga sabi nga ni Brother Branham, if you can believe for yourself, you can believe for your house also. Have enough faith in God to believe for yourself, then believe for your children also.
That same faith will save your children that save you. Parehong pananampalataya yan. Praise God. Kung nanampalataya ka na kaya kang iligtas ang Diyos, yung pananampalatayang din yan ang magliligtas sa mga mahal mo sa buhay. Hallelujah. See? Pagkatapos mong sumampalataya, ano sabi nga? If you just keep praying, God will answer prayer. Don't worry. Just ask Him and believe it and get it anchored in your heart and just keep moving on. That's the way it's done. Yes, sir. Di ba? Napakasimple lang eh. Di ba? Hindi ito yung do and don'ts. Praise God. Hallelujah. Same. Kaya sabi niya, kung naniwala ka na iniligtas ka ng Diyos, yung paniniwalang mong yan, kaya din niyang magligtas ng mga mahal mo sa buhay. Pag-pray mo lang sila, just keep them in prayer. Praise God. God will answer your prayer. Kaya sabi ko nga sa inyo, kahit na ikamatay mo yan, hallelujah, yung prayer na yan, naroon pa rin yan sa harapan ng trono ng Diyos. Diba? Hindi mawawala yung usok na yan. Praise God. Hanggang hindi matupad yan. See? The prayer of a righteous man availeth much. Praise God. Hallelujah. Same. And anchor it in your heart and just keep moving on. Praise God. Hallelujah. Same. Now, di ba? So, tandaan nyo, narito na tayo sa mga talata, mga kasulatan. No? Sabi tayo, niligtas ni Jesus. Di ba? Christ had redeemed us from the curse of the law. Being made a curse for us, for it is written, curse is everyone that hangeth on the tree. Tinubos daw tayo ni Kristo sa ilalim ng kautusan. Ang question nga, anong kautusan yon? Anong mga kautusan yon na tayo'y kanyang tinubos? Sa anong mga kautusan? Praise God. See? Kaya nga sabi, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even if we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law, for by works of the law shall no flesh be justified. Hindi tayo mabibigyang katwiran, o diretso na, hindi tayo malilinis, hindi tayo mape-perfect. Praise God. Sa pagsunod natin sa mga kautusan. Praise God. Pero sabi nga ng kasulatan, tayo tinubos na ni Jesus sa ilalim ng kautusan. Praise God. See? Kaya sabi tayo mga malaya na. Ang dating naman dito sa iba, bawal na, wala na yung kautusan. Di ba? Kahit na magsuot ka ng pantalong, babae ka, kahit magpaputol ka ng buhok. Praise God. See? Hallelujah. Kaya nga nagiging problema, hindi nila nakikita kung saan kautusan tayo tinubos. Praise God. Ang daming kautusan eh. Di ba? Praise God. Hallelujah. Ayon pa sa Galatia, di ba? I do not frustrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Praise God. Christ, verse Galatians 5:4, Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, ye are fallen by grace. Praise God. Laglag ka sa biyaya. Tandaan nyo to. Kapag ang ginawa nyong basihan ng inyong kaligtasan ay ang pagsunod nyo sa kautusan. Praise God. See? Hallelujah. Philippians, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Kaya pag tinanggap mo na ang biyaya ni Kristo, hindi ka nalalakad sa sarili mong kalinisan o sarili mong katwiran.
Mapapasayo na ang kalinisan ng Diyos o ang katwiran ng Diyos. Praise God. Hallelujah. See? So, ang kailangan lang kasi mga kapatid, maintindihan natin kung saan tayong kautusan na niligtas, na sinabi nga, ikaw ay tinubos ni Kristo sa ilalim ng kautusan. Praise God. See? Hallelujah. No? Isa pang di ba? Sabi nga, law and grace, di ba? Praise God. Galatians 3:23, sabi nga ganito, but before faith came, we were kept under the law. Bago mo matanggap ang biyaya, praise God, ikaw ay nasa ilalim ng kautusan. Huwag mo to gagawin, gawin mo to, huwag mo to gagawin. Ba? Mga kapatid, Pastor, ano ba yung sa ilalim ng kautusan? Huwag kang magsinungaling. Huwag kang makiapid. Huwag kang magnakaw. Ano yan? Kautusan yon. Hindi nyo ba alam yon? Di ba? Alam lahat ng tao yon. Huwag kang magnakaw. Alam lahat ng tao yon. Di ba? Praise God. Ngayon ang problema, magagawa mo ba? Magagawa mo ba yun? Hindi mo nga natin magawa eh. Kaya sa maliit, sabi nga ng Biblia, sa maliit na bagay na pagkakamali, laglag ka na kaagad. See? Paano ka maliligtas? Paano ka pupunta sa langit? Hindi ka makapunta sa langit. Praise God. Pero sabi, bago mo matanggap ang biyaya, napailalim ka muna sa mga kautusan na yan. Praise God. See? So, but before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Kaya, hallelujah, kaya nga sabi, ihahayag lang ito sa iyo. Nakulong ka sa ilalim ng mga kautusan. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ that we might be justified by faith. Kaya ang kautusan, tandaan nyo, ang naging tagapagturo natin. Ito ang nagturo sa atin na tayo ay makasalanan. Diba? Hindi sinasabi ng kautusan na ikaw ay banal. Nasundan nyo ako. Ang kautusan na nagsabi sa atin na tayo ay marumi. Ang kautusan na nagsabi sa atin na kailangan natin ng kaligtasan. Ang kautusan ang nag-condemn sa atin. Praise God. See? Kaya pag nasa ilalim ka ng kautusan, hallelujah, at nagpakumbaba ka, ano ang kabayaran ng pagsalangsang sa kautusan? Pag lumabang ka sa kautusan, if there is a law, there is a penalty. Praise God. Ano mangyayari sa iyo? Di ba? Dito lang sa atin eh. Pag nag-drugs ka, anong kabayaran? Kamatayan. Di ba? See? Pag drug pusher ka, drug lord ka, drug addict ka, anong kabayaran? Kamatayan. See? Ano sabi nga ng kautusan? Di ba? Ilalagay ko lang dito sa mababaw natin para maintindihan natin. Ano sabi ng kautusan? Iwasan mo na yung droga. Di ba? Sino nagda-drugs dito? Si B-boy lang ata eh. Praise God. Diba? Anong sabi? Anong kabayaran yan? Kamatayan. No? Praise God. See? Kaya para huwag ka mamatay, diba? Anong gagawin mo? Hindi ka na magdodroga, di ba? Praise God. Kung drug addict ka, hindi mo kaya yon. Di ba? Kaya mo bang iwasan yon? Kaya nga mayroon tinatawag na rehabilitation area. Praise God. So ganito rin yan. Kaya ba ng tao na hindi magkasala? Hindi natin kaya. Di ba? Praise God. See?
Walang taong may kaya. Naintindihan niyo ako? Kaya sinasabi niya, ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Pag tinanggap natin ang katotohanan, praise God. See, paano mo matatanggap ang katotohanan? Kailangan maging totoo ka din sa sarili mo. Nangungusap ako ng para maintindihan ng mga young people natin, no? Mga kabataan natin. Maging totoo kayo sa sarili nyo. Diba? Praise God. Aminin nyo lang sa sarili nyo yan. Praise God. Na makasalanan tayo, mahina tayo. Praise God. Kailangan natin ng biyaya. Pag inamin mo na yan, saka mo matatanggap ang biyaya. See? Tatanggapin mo na yung solusyon. Praise God. See? Kaya sabi nga, ang kautusan ito ang tagapagturo natin. Ang kautusan na nagturo sa atin na tayo ay makasalanan. Dahil ang kautusan na nagsabi, huwag kang makiapid. Ang kautusan na nagsabi, huwag kang magnakaw. Ang kautusan na nagsabi na huwag kang magsinungaling. Di ba? Puro kautusan yan. Praise God. Hindi kayang gawin ng tao, hindi kayang pigilin ng tao yan. Kaya ba natin pigilin yan? Hindi nga natin kayang pigilin yan eh. Praise God. Hallelujah. Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Di ba? Praise God. Para mapigil yan, para matigil yan, hallelujah, saka ituturo ng kautusan. Pumunta ka kay Kristo. See? Pag pumunta ka na kay Kristo, hallelujah, matatanggap mo yung solusyon. Paano mo matatanggap yung solusyon? By faith. Praise God. Kaya sabi, regalo lang ng Diyos yan. Kaya sabi, biyaya yan. Grasya na lang yan. Praise God. Hallelujah. See? Ngayon, di ba? Saan mga kautusan tayo tinubos ni Jesus? Di ba? Sabi nga sa kautusan, and almost, Hebrew 9:22, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of the blood is no remission. No? God requires blood. No? Kailangan hinahanap ng Diyos ang dugo. Di ba? Kaya nga ngayon ayaw na nila, sabi nga nila, masyado, itong pag binabasa nila yung Biblia, masyado daw brutal. Di ba? Bakit kailangan ng dugo? See? Praise God. Kasi hindi nila maintindihan. Kaya nga sabi ko, kaya inuna nga natin yung original sin eh. Kaya sabi ko nga, pag hindi naging malinaw sa inyo yung naganap sa halamanan ng Eden, hindi nyo maintindihan ang buong Biblia. Praise God. Kailangan maintindihan nyo kung ano yung naganap sa halamanan ng Eden. That is the original sin. Anong kinain ng babae? Di ba? Mansanas ba yun? Peras ba yun? Praise God. Pero nakita natin, hindi. Hindi yung literal na bunga. That is symbolical. Di ba? Praise God. May kinain yung babae and that is an act. Yan ay gawa. Sa kanilang mga gawa, makikilala mo sila. Sa kanilang mga bunga, makikilala mo sila. So may ginawa yung babae na umabot ito hanggang sa atin. Ano yon? Praise God. See? Nahiniling nga yan sa Leviticus 24 verse 20 to 22. Hallelujah. Diba? Sabi ganon, breach for breach, eye for eye. Diba? Tooth for tooth, as he had caused blemish in a man, so shall it be done to him again. Praise God. And he that killeth a beast, he shall restore it, and he that killeth a man, he shall be put to death. Ye shall have one manner of law, as well for the stranger, as for one of your own country, for I am the Lord your God. No? Ayaw kasi sa lumang kautusan, kung ano yung sinaktan mo, yun ang ibabayad mo. Diba? So bakit hinahanap ng Diyos ang dugo? Dahil may nasaktan yung dugo. Praise God. Hallelujah. See? Ang narumihan ay dugo, kaya ang panlinis din ay dugo. Praise God.
Hallelujah! Kaya nire-require ng Diyos ang dugo. Kaya sabi nga sa Hebrew 9:22, na lahat ng bagay ay nililinis ng dugo. Kung walang pagkabobo ng dugo, walang malilinis. There is no remission of sin. Walang kasalanan na mabubura. Yun lang ibig sabihin nun. Hallelujah. See? Saan nila kinuha yan? Oh? Sabi ko nga sa aklat ng Leviticus. Oh? So, isa yan sa mga kautusan. Hallelujah. Oh? Kaya nga sabi, we are redeemed under the law, under the curse of the law. Diba? Tayo tinubos ni Jesus sa ilalim ng sumpa ng kautusan. No? Kaya hinahanap natin yung kautusan na yon. Diba? Praise God. Hallelujah. Bakit kailangan natin tanggapin yung dugo na binubuo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo? Praise God. See? Kasi may nangyari sa dugo. Nadumihan ng dugo, kaya kailangan bayaran niya ng isang malinis na dugo. Praise God. Hallelujah. Ngayon, ang problema kasi, meron bang taong may malinis na dugo? Wala. Diba? Simula yan kay Eva at Adan. Walang malinis na dugo. Lahat ay narumihan. Praise God. Paano tayo ngayon maliligtas? Yun ang question. Diba? Ngayon, wala na. So, ibig sabihin, lahat tayo, pupunta tayo sa kapahamakan. Ngayon, kung hindi na kaya ng may katawan, kung hindi na kaya ng tao, praise God, see, nabayaran yung kanyang kasalanan ng isang malinis na dugo, sino ang dapat magbayad? Ngayon, praise God, hallelujah. Sabi nga rito, sa Leviticus 23 to 25, diba? The land shall not be sold forever. This is the law of redemption. For the land is mine, for ye are strangers and sojourners with me. And in all the land of your possession, ye shall grant a redemption for the land. If thy brother be waxen and poor, and hath sold away some of his possession, and if any of his kin come to redeem it, then shall he redeem that which his brother sold. So, tandaan natin. So, nadumihan na ang dugo ng tao. Kinakailangan ng isang malinis na dugo. Pero wala ngang malinis na dugo. Praise God. Ngayon, ayon sa kasulatan, ayon sa law, praise God, ang pwede ngayon magtubos sa atin, yung pinakamalapit nating kamag-anak. Isang kamag-anak natin dapat, meron siyang malinis na dugo. Praise God. Hallelujah. So, sino yung kamag-anak natin na merong malinis na dugo? Hallelujah. Diba? Sinong kamag-anak natin? The Father. God Himself. Diba? Praise God. Ang problema, may dugo ba ang Diyos? Wala siyang dugo eh. Diba? Wala siyang dugo. Pero ayon kasi sa kasulatan, sinong tagapagligtas? Isaiah 60 verse 16, Thou shalt also suck the milk of the Gentiles, and shall suck the breast of the kings, and thou shalt know that I am the Lord, am thy Savior, and thy Redeemer, the mighty one of Jacob. Ayon din sa kasulatan, ang tagapagtubos, ang tagapagligtas, walang iba, kundi ang Diyos. Paano niya tayo tutubusin? Di ba? Sa pamamagitan ng isang malinis na dugo. Paano siya magkakaroon ng dugo? Kaya na naog ang ating Panginoong Jesus. Diba? Praise God. See? Hallelujah. Kaya sabi ko nga, pag hindi malinaw sa inyo ang naganap sa halamanan ng Eden, may hirapan kayong tanggapin yung mga bagay na ito. Bakit dugo? Diba? Bakit si Jesus ay kailangan ipanganak ng isang birhen? Praise God. See? Kaya nga Christmas ngayon eh. Kaya sabi ko, tamang-tama siguro itong subject na to kasi Christmas.
Ngayon ipinanganak si Jesus, di ba, sa sabsaban ng isang birhen. Praise God. Bakit kailangan ng birhen? Praise God. Sinasabi nga nila, si Jesus ay anak ni Maria, may dugo raw ni Maria, ang katawan ni Jesus, wala. See? Ang Diyos ay lumikha. God created a new blood cell. Bagong o isang klaseng dugo. Praise God. See? Hindi ito dugo ng tao. Lumikha ang Diyos ang sarili niyang dugo. Pagkatapos nun, inilagay yun sa sinapupunan ni Maria. Ginamit lang ng Diyos yung sinapupunan ni Maria, praise God. See? Parang incubator. Diba? Nakakita na ba kayo yung mga itlog ng manok na nilalagay doon sa incubator? Kasi nung maliit kami, galarin kami. Marami pang nagtitinda nun ng mga sisiw eh. Ngayon wala na eh. Dati dyan lang, maglakad ka lang dyan sa arangke, sa mga palengke, dyan sa gilid-gilid lang yan. May nagtitinda na ng sisiw eh. Tapos makikita nyo ron sa loob, may incubator, may kahon na ganyan may salamin, pagkatapos may mga itlog. Pinaiinitan nila rin yung itlog hanggang mapisa. Kasi pag yung mga puting manok, itong white, tawag namin dati niya white leghorn eh. Yung mga manok na yan, pag nangitlog, hindi marunong maglimlim. See? Yung mga, anong tawag natin dyan, yung mga 30 days chick, no? Yung mga malalaking manok na yan, kinakain na sa McDonald's. Yung mga nanay niyan, pag nangitlog, itlog lang ng itlog. Hybrid kasi yan. Kaya hindi nila alam kung paano maglimlim. Hybrid eh. Kaya yung itlog niyan, pag nangitlog yan, dinadala yan sa incubator. Ang gusto kong sabihin sa inyo, pag dinala yan sa incubator, pag binasag mo yan, bago dalhin sa incubator, ang laman lang yan, yung kulay dilaw. Alam niyo na may laman ng itlog, di ba? Dilaw lang, saka yung, yung puti. Pero magugulat ka, pag nilagay sa incubator, pagkalipas ng ilang araw, may sisiw na. See? May sisiw na. Paano nagkasisiw yun? Praise God. See? Naroon lang sa loob ng incubator. Nasundan niyo ako. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, ganun na nangyari sa ating Panginoong Hesus. Nilagay yung egg cell na yon sa sinapupunan ni Maria. Yung blood cell na yon. Buo na yon. See? Praise God. Kaya walang dugo ni Maria na pumasok doon sa ugat ni Hesus. Praise God. Kasi iba pinatutunayan eh. Ang nakadikit lang doon yung placenta. Yung pusod. Praise God. Hallelujah. See, tandaan nyo, lahat ng bagay ay sinumpa ng Diyos, maski ang lupa. Kaya yung bunga ng lupang yon, praise God. See, sinumpa yon. Kaya pag kinakain ng tao, ang mga pagkain na galing sa lupa, imbis na magdulot ng kalakasan, nagdudulot ng sakit. Praise God. Kaya nga kinakailangan ipag-pray mo. Kaya nga sabi ko, lalo mga yung nagbubuntis, di ba? Yung misis ko, nagbubuntis yan eh. Praise God. See, pagdating sa mga paglilihilihing ganyan, lagi ko lang pinagpe-pray sa Panginoon, praise God. See, maglilihi lang ang babae kasi merong kulang na minerals o elemento sa loob ng katawan niyan. Yun ang hahanapin ng katawan mo. Di ba? Praise God. Kasi pag kulang lang ganitong elemento na makukuha lang sa singkamas, maghahanap ka ng singkamas. Praise God. See? Pero pag pinag-pray mo na yan, kahit na anong kainin mo na yan, nandiyan dyan na lahat ng elemento. Kaya naman gawin ng Diyos yun eh. Di ba? Dagdagan ng Diyos yung elemento ng isda, ilagay niya sa talong. Di ba?
O yung elemento ng pakwan, ilagay niya doon sa elemento ng mangga o ng mansanas. See? Wala kang magawa doon. Di ba? Pero may magagawa ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Kaya ganun yan, no? Kaya nga sabi ko, yung dugo ni Jesus, hindi dugo ng tao. Dugo ng Diyos yun na nilikha niya, na nilagay niya sa incubator. Kaya wala nang pumapasok doon sa katawan na yon. Wala nang pumapasok doon. Kayang gawin ng Diyos yun. Nasundan niyo ako. Kayang gawin ng Diyos yun. Praise God. See? Sasabihin nga nila hindi mabubuhay yun. Mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Binaypas lahat ni Jesus yung proseso ng babae. Binaypas niya yung sex. Di ba? Yung pa lang paano mabubuo. Praise God. Uso na yan yung mga test tube baby, kung ano mga eksperimento ng tao just to prove yun na tama yung sinasabi ng Diyos Praise God. Sina pwedeng magkaroon ng sanggol sa sinapupunan ni Maria. Na walang kinalaman si Maria. Praise God. See, hallelujah, di ba? Yung mga, sabi ng mga surrogate mother, yung inilalagay yung binhin ng lalaki, binhin ng kapag yung mag-asawa, hindi magkaanak, gumagamit sila ng isang babae, pagkatapos nilalagay nila doon sa sinapupunan ng babae, pumapasok ba yung dugo ng babae doon? Hindi na. Kasi pag pumasok, 3 dugo yung nasa loob ng katawan ng bata. Intindihan niyo ako? 3 dugo. Praise God. See? Yung dugo ng tatay, yung dugo ng nanay, at saka yung dugo ng surrogate mother. Di ba? 3, isipin nyo. Hallelujah. Maging biological weapon na yun. Iniisip kasi ng mga tao Di ba? Praise God. See? Kaya nung dumating na ang Panginoong Hesus, ipinanganak siya, praise God. See? Nasa katawan niya yung dugong yon na pambayad ng ating kasalanan. Di ba? Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya nga ipinako siya sa krus. Di ba? Kaya nung pinako siya sa krus, sabi nga ganito, for Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, by which also He went and preached unto the spirits in prison, which sometime were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was preparing, wherein few, that is 8 souls, were saved by water. Kaya pagkatapos ng lahat ng yon, di ba? Lahat ng kautusan na ipinataw sa atin para tayo mamatay, para tayo mapunta sa impyerno. Praise God. See? Lahat ng kabayaran na yon. Anong hinahanap ng kabayaran? Kailangan ng isang malinis na dugo. Praise God. Kaya ang Diyos ay lumikha ng isang malinis na dugo. Nilagay sa sinapupunan ni Maria. So, kailangan tayo ay patayin. Praise God. See? Hallelujah. Kaya, kinuha niya yung kautusan na yun, ililagay niya sa balikat niya ang kasalanan natin. Hallelujah. Anong kasalanan natin? Meron tayong maruming dugo. Nasundan niyo ako mga kapatid. Hindi yung sinungaling ka, hindi yung mapakiapid ka. Ulitin ko. Hindi ka tinubos ng Diyos dahil sinungaling ka. Hindi ka tinubos ng Diyos dahil mapakiapid ka. Hindi ka tinubos ng Diyos dahil manginginom ka. Hindi. Hindi ka dun tinubos ng Diyos. Tinubos ka ng Diyos dahil marumi yung dugo natin. Nasundan niyo ako. Praise God. Dahil ang dugo natin ay nadumihan. Ang dugo ng hayop at ang dugo ng tao nasa katawan natin. Yung dugo ng serpente. Kaya nga sabi, merong tayong serpentine nature.
meron kang ugaling serpente. Praise God. See? Pero hindi mawawala sa atin yan, yung karakteristik na yan, hanggat hindi mo matanggap, praise God, ng isang malinis na dugo, hindi tayo lilinis. Kaya inako ng Panginoong Hesus yung kasalanan na yun na, praise God, hallelujah, yung kasalanan na yun. At pagkatapos, binayaran niya yun ng kanyang dugo. Kaya nung mabubo na yung dugong yan, sabi nga ng Biblia, praise God, see, pinuntahan niya yung mga taong naniniwala, praise God, naniniwala sa pangako ng Diyos na isang araw, merong dugo na ibabayad, na pambayad para sa kaligtasan natin. Praise God. Dahil pangako ng Diyos yun eh. Nangako ang Diyos. Nilagay ng Diyos sa kanyang kautusan. Pag may kasalanan kayo, magdala kayo ng mga kordero, magdala kayo ng baka, mga ano yan? Mga anino yun. Praise God. Na isang araw, merong isang malinis na dugo na mabububo. Praise God. Ang dugo ng mga hayop hindi nag-aalis ng kasalanan. Tinatakpan lang nito yung kasalanan natin. Kaya sa Old Testament, taon-taon yan. Praise God. Bakit kailangan kasi taon-taon? Bakit? Hindi nawawala yung kasalanan nila. Tinatakpan lang yung kasalanan nila. Praise God. Pero nung nabubuo na ang dugo ng ating Panginoon, once and for all, inalis niya yung kasalanan sa katawan natin. Nagkaroon na tayo ng remission of sin. No? Naisauli na natin yung kasalanan. Kanino isinauli ito? Kay Satanas. Doon sa pinanggalingan. Praise God. See? Kaya nung nabubuo na yan, ano sabi ng Biblia? Yung mga tao na namuhay under the law, sa lumang tipan, praise God, na naghahain ng mga hayop, ginamit nila ang dugo ng hayop, tinatakpan ng kasalanan nila. Ngayon, binabaan sila ng Panginoon. Saan siya pumunta? Sabi nga ganon, by which also he went and preached unto the spirits in prison. Yan, praise God. Bumaba siya rito sa Hades. Diba? Nariyan si Abraham, narito yung lalaking mayaman. Praise God. See? Tapos sa pagitan nila, mayroong bottomless pit. Sabi nga nitong itong mayaman na to, amang Abraham, di ba? Sabi niya, papuntahin mo rito si Lazarus dahil ako'y init na rito. Ano sabi ni Abraham? Hindi mangyayari. Kasi sabi niya sa pagitan ninyo, merong bangin na nagpapahiwalay. Praise God. See, nung hindi pa nabububo yung cross sa Calvary, lahat ng mga saints dito pumupunta. Ang tawag dyan, paraiso. Pero yan ay nasa Hades. Praise God. See, paraiso rin yung tawag doon sa area ni Abraham. Yan ay isang bahagi sa Hades. Praise God. Kaya nung nabubuo na yung cross, yung dugo sa cross, nanaog siya. Kinuha niya itong mga spirits in prison, no? Binabaan niya yan, no? Mga kaluluwang nakabilanggo. Praise God. Hallelujah. Pagkatapos anong ginawa niya? Kinuha niya yung susi, di ba? Sabi nga ganon, I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. See? And have the keys of hell and of the death. Pagbaba niya ron, anong ginawa niya? Kinuha niya yung susi ng Hades. Binuksan niya yung paraiso. Praise God. Pastor, paraiso ba yun? Diba? Sabi nga ng Panginoong Hesus, meron dun isang magnanakaw, yung dalawang magnanakaw, sa kanan, isa sa kaliwa. Diba? Praise God. Sabi nung isa sa kanan, una, tinutuya-tuya siya nung dalawa. Bandang huli, nagising itong isa. Sabi nung isa, wag mong gaganyanin yan. Tayong dalawa,
magnanakaw talaga tayo, wala tayong ginawang matino. Pero itong taong ito, wala itong ginawang masama, matino yan. Di ba? Kaya sabi nga nung nasa kanan doon sa Panginoong Hesus, Panginoon, kung saan ka man pumunta, huwag mo akong kalimutan. Kaya nung sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, sa araw ding ito, kasama na kita sa paraiso. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi ng prophet, that part of Hades is a paradise. Tinawag din yung paraiso. Yung bahaging yun ng Hades. So nahahati yun sa tatlo. Yung pinagtapunan do sa mayaman, then nandun doon si Lazarus, doon sa Abraham's bosom, then merong pagitan. Kaya nung nanaog na ang Panginoong Hesus, kinuha niya yung susi, binuksan niya yung paraiso na yan. At pagkatapos niyang buksan yan, ano nangyari? Nagsilabas itong mga kaluluwa, di ba? Jesus, when he cried again with a loud voice, yielded up the ghost, and behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent. Praise God. And the graves were opened, and many bodies of the saints which slept arose, and came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many. Kaya nung umaunuli ang Panginoong Hesus na mag-resurrect, kasama niya na ito. Sila Abraham, sila Noah, yung mga Old Testament saints, pumasok sila. Saan sila pumasok? Sa banal na lungsod, na syudad. Pumasok sila sa Jerusalem. Nakita ito ng marami. Praise God. And that is the scripture. Di ba? How many days? 40 days. Di ba? Kaya nga pag sa Katoliko, pag namatay ka, merong pasyam. Meron din pang 40. Di ba? Pag 40 days na, may party na. Di ba? Pasasalamat. Kasi sabi nila, hindi alam ng patay na siya. Malalaman lang ng patay na siya after 40 days. Dahil after 40 days, anong ginawa ng Panginoong Hesus? Di ba? Sabi niya doon sa mga alagad niya, pumunta kayo sa upper room. Di ba? Praise God. Antayin ninyo ang bautismo ng Espiritu Santo. Sa ika-48 yun. Di ba? Nagmi-meeting silang ganyan. Pagkatapos nga, hallelujah, nakita nga nila, yan. Di ba? That is in the 40th days. Praise God. Sabi nga ng scripture, wherefore he said, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? He that descended is the same also that ascended up from above all heavens, that he might fill all things. Praise God. Hallelujah. Nung binuksan niya na yung Hades, dinala niya na, di ba? Umakyat muna sila rito sa mundo. 40 days and 40 nights, pagala-gala sila rito. Nakikita sila ng mga apostol, lilitaw, biglang mawawala. Lilitaw, biglang mawawala. How many days? 40 days. Hallelujah. Kaya sabi nila before the rapture, di ba? Magre-resurrect muna yung mga nangamatay. Bago tayo aangat. For 40 days. Kaya, hallelujah, no? Yung mga kapatiran nating namatay, sila Sister Vivian, praise God, Brother Rocky, di ba? Praise God. Hallelujah. Makikita muna natin sila. How many days? 40 days. Di ba? Pagkatapos ng 40 days, sama-sama na tayong aangat lahat. Kaya may mga ganyan teaching sa rapture. Praise God. Kaya sabi, hindi ito magiging thief in the night. Di ba? Sa atin, thief in the night yung sa denomination Tapos meron pa silang bagong pelikula. Left Behind ba yun? Talagang may iwan sila Di ba? Praise God. Darating sa kanila itong parang magnanakaw, pagkatapos may iwan sila. Di ba? Tayo hindi. Kasi una munang gigisingin itong mga nangamatay kay Kristo.
lalapit sa atin yan. Pupunta sa atin yan, makikilala nyo yan. Praise God. Say, bakit? Maniniwala ka eh. Isipin nyo, pag dumating si Brother Rocky, mga kapatiran natin, tapos, ako 58, tapos yung lalapit sa'yo, 18. Sasabihin sa'yo, ako si Brother Rocky. Maniniwala ka ba, Brother Manny? Mas matanda pa sa atin yon, di ba? Praise God. Ang hirap paniwalaan kung hindi ka naniniwala, di ba? Pero naniniwala kasi tayo, then our heart will be filled with joy, di ba? Matutuwa ka. Hallelujah. Lilitaw siya. Pagkurap ng mata mo, wala na siya sa harap mo, di ba? Matatakot ka ba? Di ba? Hallelujah. Kung hindi mo alam ang scripture, talaga matatakot ka. Di ba? Minumumu ka na. Di ba? Pero alam mo kasi yung scripture. Di ba? Praise God. Hallelujah. Kaya pag nangyari yung magre-rejoice ka na, anong mangyayari sa faith mo? Angat na nga, angat lang yan hanggang abutin mo. That certain faith that you can speak the word into existence. Hallelujah. See? Praise God. Kasi sabi, paano mangyayari yan? Paano mangyayari yan? Rapturing faith is in the message. Amen. Praise God. See? Pero kahit na pakinggan mo lahat ng tape, basahin mo lahat yan. Hallelujah. See? I doubt it. Pero ang message, hinihahanda tayo sa mga ganong pangyayari. Pag nangyari yun, hindi ka magtataka. Hindi mo katatakutan yan. Hallelujah. But you will welcome it. Diba? Kaya pag nakita mo na yung mga kapatid natin, hallelujah. So iba yung mga maliligtas, iba rin yung mararapture. Naintindihan nyo ako? Kasi yung mga kapatiran natin, yung mga mahal nila sa buhay, kinuha na ng Panginoon. I do believe they are saved. Okay? But when it comes to the rapture, ibang kategory yun. Hallelujah. Ibang kategory yun. Praise God. Same. Hallelujah. Kaya 40 days yan, I do believe. Merong 40 days na revival ang bride. 40 days. May clear lang yung Brother William. Kaya sabi ng prophet, we don't have a revival yet. Wala pa tayong revival. Anong magtitrigger sa atin? Praise God. Para umangat tayo sa ganun na kapag nagsalita tayo, we can create a universe. See? Aabot ka na kaya mo maglikha ng mundo. Sipin mo yon. Praise God. Anong klaseng experience yun? Para umangat tayo. Praise God. Hallelujah. See? Kaya tayo tinubos, no? Tandaan nyo, pinag-uusapan natin law and grace. Ano ba ang law? Di ba? Praise God. See? Sabi nga ng iba, wala na ang law. Biyaya na lang tayo, hindi na natin kailangan ng law. See? Ikaw kung hindi mo naintindihan kung ano sinasabi mo. Pag hindi mo alam ang law, hindi mo matatanggap ang biyaya dahil ang law ang magdadala sa iyo sa biyaya. Ang law ang nagsasabi na tayo makasalanan, na tayo marumi. Hallelujah. See? Saan ka tinubos? Anong kasalanan? Anong law ang na-break natin? Praise God. Hallelujah. Kaya inisa-isa natin yan. Diba? Ngayon nakita na natin. Hallelujah. Doon tayo tinubos. Diba? Hallelujah. Hindi ka tinubos ng Diyos dahil sinungaling ka. Tinubos tayo ng Diyos dahil narumihan ang dugo natin. Praise God. Paano niya tayo tinubos? Lumikha siya ng panibagong dugo na malinis. Paano niya tayo tinubos? Ibinuhos niya ito, ibinubo niya ito. Nung naibubo niya to, paano natin malalaman na effective ito? Di ba? Paano mo malalaman na effective yan? Nabuhay yung mga nangamatay. See? Praise God. That is the evidence. Di ba? Pagkatapos, hallelujah, sabay-sabay niya silang iniangat. Hallelujah. Kaya yan ang sinasabi ng Panginoon, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Yan na naman. What law did He fulfill?
Anong law ang pinulfill ni Jesus? Diba? Praise God. Say that law of redemption. Hallelujah. Isang dugong malinis ang binubu niya. Isang dugong malinis na hinahanap ng Scripture. Praise God. For verily I say unto you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Hallelujah. Lahat ng kailangan para tayo maligtas, pinulfill ni Jesus. Hallelujah. See? Praise God. Kailangan mo nang maligtas ka. Pagkatapos mo maligtas, mamumunga ka. Kailangan mo munang ma-graft. You need to be grafted first. Kailangan mo na may iugpong ka muna doon sa puno para ka makapamunga. Oh? Praise God. Huwag kayong mamumunga nang hiwalay kayo sa puno. Kahit anong gawin nyo, hindi kayo makakapamunga. Patay lang kayo. Naintindihan nyo ako, mga kapatid? Diba? Kaya sinasabi ko, huwag nyo intindihin. Pagdating sa holiness, huwag nyo intindihin. Tanggapin nyo lang si Jesus. Pag tinanggap nyo na si Jesus, maniwala kayo. Mamumunga kayo ng kabanalan. Hindi na kayo mga sister, kayo mga young people. Ngayon, napapakinggan nyo lang. Yung mga young people, hindi pa seryoso sa buhay yan eh. Kaya sabi ko nga, pag young people ka, kung mamatay, okay lang naman yan. Di ba? Paliwala lang eh. Di ba? Ngayon, buhay tayo, bukas patay. Maganyan ang mga niyan eh. Pero pag nagkaedad na kayo katulad namin ni Brother Tony, gagawin nyo lahat ng paraan. Sasabihin ko sa inyo, lahat na ata ng food supplement, iniinom na. Kulang na lang na inabong butik eh, brad eh. Mga young people pa kayo, malakas pa kasi. Ganyan din ako nun eh. Ganyan din ako ka-daring. Sabi ko nga sa inyo, nagbibisikleta ako, kinakarero ko yung mga truck eh. Di ba? Kung masagasaan. Di ba? Basta pag nasagasaan ako, gusto ko patay ako. Ganyan yung mga dialogue natin dati. Matusok lang ng karayom. Tatatakot na eh. Baka matetano, baka kung ano. Di ba? Praise God. Problemado ka lang, natusok lang ng karayom. Praise God. See? Hallelujah. Tinubos tayo ng Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi nga, tandaan nyo to, tinupad na lahat ni Kristo, lahat ng kautusan, lahat ng batas. Batas para tayo maligtas, okay? Batas para tayo ma-redeem. Lahat ng requirement ng redemption, law of redemption, praise God, doon tayo tinubos. Lahat ng hinihingi ng law of redemption, pinulfill ni Jesus. Praise God. Nasundan nyo ako. Praise God. Kaya sabi, wala ka na sa ilalim ng sumpa ng kautusan. See? Hallelujah. Kaya sabi ganito sa huli, whereof the Holy Ghost also is a witness to us, for after that he had said before, this is the covenant that I will make with thee after those days, said the Lord. Pagkalipas ng ikalawang araw, after 2,000, I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them. See, kaya sa huling panahon, mga kapatid, ito uli ang kautusan. Ito ang tipan ng Diyos. Hindi mo na, kaya sinasabi ko nga, hindi mo na mememoryahin yan. Anong gagawin niya? I will put my laws into their hearts. And in their minds will I write them. Isusulat ko sa isip nila, itatanim ko sa puso nila. Di ba? Ang kapal ng Biblia eh. Ang kapal ng Biblia eh. Diba?
Kung iisa-isahin natin yung, wag, ito, wag, gawin mo, wag, gawin mo. Ano mangyayari sa atin? Di ba? Simula sa bunbunan hanggang sa talampakan, may kautusan eh. Praise God. Ano mangyayari sa atin? Di ba? Pero sabi ng Panginoon, hindi ganon. Darating ang panahon, iuukit niya sa puso mo, isusulat niya sa isip mo. Kaya wala nang magtuturo sa iyo. Hindi ka na kailangan turuan pa na huwag kang magnakaw, huwag kang maglasing, huwag kang makiapid, huwag kang magsinungaling. Wala na. Nasa puso mo na lang yan. Praise God. Kahit hindi mo alam ang kasulatan, hindi mo nagagawin yan. Bakit? Naiugpong ka na eh. Diba? Pag naiugpong ka na, mamumunga ka na. Anong ibubunga mo? Mamumunga ka lang ng kabanalan. Hindi ka na kailangan, kayo mga young people, hindi na kayo kailangan turuan ng kabanalan. Mag-isa lang yan. Oh. Sa ngayon kasi, hindi nyo nararanasan pa na mamuhay ng may kasalanan eh. Ang tingin niya, mabait kayo eh. Yeah? Kaya ng mga young people eh. Kaya nga nung bata pa ako, akala ko mabait ako eh. Mabait naman talaga ako. Kahit tanong yun sa kuya ko, kahit tanong mo kay Ate Rose, mabait ako eh. Kaya tumatawa yung anak ko eh. Kaya nga hindi ko matanggap. Kaya nung pinapangaralan ako, hindi ko matanggap. Sabi ko, mabait na tao ako. Kaya si Junior, kilala ako niyan eh. Hindi ako ganito, hindi ako ganyan. Hindi ako mahilig mag-argabyado ng tao. Kaya alam ko, mabait ako. Pero nung mabasa ko ngayon kasulatan yung Biblia, sabi ko, hindi pala ganun. Iba pala ang standard ng kabaitan ng Diyos. Iba ang standard ng kasamaan na sinasabi ng Diyos. No? Praise God. Hallelujah. Kaya nung matanggap ko, nakita ko sa Biblia, hallelujah, na ganito pala ako, masama pala ako sa mata ng Diyos. Inuulit ko, hindi sa mata ng tao. Sa mata ng tao, mabait ako. Hindi ako masamang bata. Sa mata ng tao, mabait ako. Sa mata ng kaibigan ko, sa mata ng mga kakilala ko, mabait ako. Kaya nga maski mama ko, gusto sa akin nakatira yon. Sa mata ng magulang ko, mabait ako. Sa mga kapatid ko, mabait din ako. Ewan ko yun, sister ni Nita. Mabait ako. Pero, sa mata ng Diyos, masama ako. Praise God. See? Nung nakita ko yun, nung nakita ko yung mga bagay na yun, isa lang ang iniluhod ko. Sabi ko lang sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako. Yun lang. Yun lang ang sinabi ko sa Kanya. Tulungan mo ako, Panginoon. Hindi ako marunong mag-pray. Wala akong alam sa Diyos. Wala akong alam tungkol sa reliyon. Wala akong alam tungkol sa Biblia. Kaya naintindihan nyo kaya bakit ganito yung gawain natin? Bakit meron tayong question and answer? Kasi sinabi ko yan sa sarili ko. See, kako, pag meron kaming gawain na ganito, laging merong question and answer. Kasi naranasan ko yan eh. Gusto kong magtanong, wala akong mapagtanungan. Praise God. Gusto kong malaman kung ano yung pananampalatayang pinasok ko. Praise God. Kaya dito hindi natin winawala yan. See, hindi ako, mga kapatid, hindi ako nag-uubos ng oras. Lahat ng oras natin may halaga. Lahat ng ginagawa natin may purpose. Remember that. Praise God. Simula sa ladies fellowship natin, sa men's fellowship natin, sa children fellowship natin, sa young people fellowship, lahat yan may purpose. Praise God.
See? Kaya sinasabi ko sa inyong diretso, makinig kayo, maging bahagi kayo, isang araw makakatulong sa inyo. Isang araw makakatulong yan. Tutulungan ka niyan, ililift up ang faith mo, praise God. Kaya huwag niyo wawalang bahala. Praise God. Hindi tayo gumagawa ng mga programa ng walang dahilan. Lahat yan may purpose. Lahat yan sa ikalalago ng pananampalataya natin. Amen? Hallelujah. No? Sa huling panahon, sabi nga ng Biblia, praise God, ilalagay niya na ang kanyang kautusan sa ating puso. Isusulat niya sa ating kaisipan. Hindi na kayo kailangan turuan. Di ba? Kayo mga young people, hindi na kayo kailangan turuan, hindi na kayo pipilitin. Huwag na kayo magpaputol ng buhok, huwag na kayo magpantalon, kayo mga brother, hindi na kayo kailangan turuan na huwag kayo magsusot ng pantalon ng babae, di ba? Huwag na kayo magpapakulay ng buhok, kayong mga young people, di ba? Huwag na kayo maghihikaw. Hallelujah. See, hindi na. Mag-isa na lang yan. Bakit? Dahil ang kautusan, nasaan na? Nakaukit sa puso mo, nakasulat na sa isip mo. Amen? Hallelujah. Tayong lahat ay tumayo.